Magsitayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sa mga may Bible po, may bukas po kayo sa Pilipos, chapter 1, verse 19 to 21. Ito pang sinasabi. Ay ang pag-asang ako'y makalalaya sa pamamagitan ng iyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. 20. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako makahiga sa anuman bagay, kundi sa lahat ng panahon at sa lalo na ngayon, ay buong tapak kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. 21. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pahinga. Purihin ko ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Iwan po natin kanyang lingkod sa katawan ni Brother Raymond Vidata. Amen. Tayo po manalangin sa Panginoon. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa labas, sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Muli sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami ay dinako mo sa lugar na ito na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, papurihan at parangalan, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga kapatid ko, Panginoon, na narito, na handang makinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. At ngayon po, kami humihiling ng paggabay ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Gamayan mo ako, Panginoon, bilang iyong lingkod, Panginoon. Samahan ako, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong banal na salita, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, kamusta po ang buhay? Mabuti. Masaya. Mahirap. Iba't iba ang sitwasyon ng buhay. Taas natin ang ating kamay. Pag nagtatas, kaya nag-worship ko tayo kanina, sino mo nagtaas ng kamay kanina? Amen. Alam niyo po, yung pagtaas daw po ng ating mga kamay ay may benefits. Alam mo po yun? Habang tayo nag-worship kayo, alam niyo po ba, yung pagtaas natin ng mga kamay, yung mga veins natin, veins, English ulit, ugat, ay dumadaloy yung dugo upang gumanda yung sirkulasyon ng ating dugo at maging yung ating puso. Susunod po mga high blood yan. Taas natin lagi ang ating kamay para sa Panginoon. Amen! Huwag po tayo manghihiya. Huwag mo tignan yung katabi mo. Tignan mo sino yung pinupuri mo. Amen? Palakpakan po lahat ng iyong Panginoon. So, kapatid, sabi ko rito, ang pinakamahalagang buhay ng isang tao ay ang buhay. Bakit nga ba tayo nabubuhay? Tignan mo yung katabi mo. Tanong mo, bakit ka nabubuhay? Diba maraming dahilan? Maraming dahilan, maraming tayong hinahanap para mabuhay. Pero merong isang salita ng isang hapon. Kaya rito, alam nito, ang title po ng ating pag-uusapan ay Ikigai. Yan po ang salitang hapon ang sabi, dahilan para mabuhay. Sinupuri ko ng buhay. Amen. Lahat tayo araw-araw nabubuhay. Sabi ko, ang kahulugan po yan. Sabi ko, ang salitang Ikigai ay galing sa dalawang salita ng hapon. Sabi sa Iki ay ibig sabihin buhay. At ang sabi sa Gai, ibig sabihin halaga o kahulugan ng ating buhay. Kaya ang Ikigai ay nangangahulugan halaga ng buhay.
Mahalaga ang buhay mo. Pag hindi mo pinahalagan daw ang buhay mo, meron nagpapahalaga sa buhay mo. Ang Diyos. Kung hindi mo mahal ang buhay mo, sabihin mo na, ayaw mo na ng buhay ko. Kapatid, huwag mong itapon kasi may Diyos na pupulot ng buhay mo. Amen? Ang halaga ng buhay, sabi sa komersya, para kanino ka bumaba. Sabi nga Ate Tess kanina, yung kape. Bumabama ka ba para magkape lang? Para kanino tayo bumabama? Para sa ating pamilya. Tama? Bakit ka bumabama araw-araw? Dahil ba may kagalit ka? Babangon ako, bulusutin ko siya. Hindi. Bumabangon tayo araw-araw dahil sa ating pamilya. Bumabangon din tayo everyday dahil sa ating trabaho. Bumabangon tayo everyday dahil sa ating mga negosyo. Tama. Kasi hindi magpapatuloy ang isang negosyo kung ikaw ay nakahiga na. Diba? Saan may negosyo ito? Walang may mga negosyo. Alam ko po, ang bawat member ng Glorious, nagtatrabaho man yan, may negosyo pa rin yan. Amen? Kasi kaloryo ng Lord, yung negosyo na yun, ibigay sa atin ang Panginoon. Kasi doon tayo babangon. Bumabangon tayo doon para kumita ng pera. Sinong ayaw kumita ng pera dito? Asa ka nga, ayaw kumita ng pera. Ano natin mabubuo ang Nehemiah? Ayaw kumita ng pera. Kailangan natin, tama? Binibigyan tayo ng Lord ng panibagong hamon ng buhay. Yung buhay doon sa project Nehemiah. Meron tayong tinatanong ngayon. Nasabi natin, Tess, hindi niya nakakalimutan, laging i-remind sa atin ang project Nehemiah. At praise God po, meron na po tayong account number, meron na po tayong passbook, at soon, makikita natin dito yung naka-flash. Deposit, 20 million. Hindi natin alam kung sino yun. Bigay ni Lord yun. Amen? At bigay po ng mga nagmamahal sa church na ito. Amen. At sabi po, ngunit sabi ko, kung ang lahat ng ito ay mawala, yung ang bawat pagbangon natin, mawala ang pamilya mo, gaya na naman kayo, nung bumangon siya, ubus lahat. Ari-arian, anak, lahat ubus, mga animals. Kanya mga alaga, naubos. So sabi, para kanina ka siya doon. Diba? Kapag nawala itong mga ito, para saan ka bababangon? Amen? Tignan mo yung katabi mo. Mahalaga ang buhay. Amen. Kaya pahalagahan mo ito. Kahit sabihin mo nag-iisa ka na lang, buhay mo ay mahalaga. Kaya, ang ating pag-uusapan po ngayon, ang tunay na dahilan ng pagbangon ng isang Kristiyano. Tatlo lamang po ito. Ang number 1 po, ang tunay na pagbangon ng isang Kristiyano ay si Kristo. Sino po bumabangon para kay Kristo nito? Amen. Every morning, tayo'y humihingi ng gabay sa Panginoon. Every morning, nagbibigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya every morning, kailangan ang pangunahin ng ating buhay ay si Kristo. Amen. Siya yung magbibigay, magsusupply
sa lahat ng iyong pangangailangan kapag iula po natin siya. Sabi po sa Pilipos 1:21, ito po yung sabi po ni Pablo, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sino pang gustong mabuhay? Ibigay mo na kay Kristo. Amen. Tulad ni Pablo, ibinigay niya ang kanyang buhay para paglingkuran ng Panginoon. Huwag po natin sayangin ang ating buhay, kapatid. May lang ang buhay. Sino mga nag-birthday na ng November? Sabi ni Pastor Eric, nababawasan ang ating buhay. Hindi nadadagdagan. So kailangan, habang tayo nag-birthday, ipinapaalala ng Lord, kapatid, kailan ka pa mag-lingkod? Pag 60 ka na ba? Tsaka ka palang mag-lingkod sa Lord? Sabi mo, pag tayo may lakas, gamitin na natin sa Panginoon. Amen. Unahin natin si Kristo sa ating buhay. Dahil kung wala si Kristo, na kahit gaano karami ang hawak ng pera, kahit lahat ay nabibili mo na, pero ang buhay natin ay ungkap sa Lord kapag wala tayo sa Panginoon. Amen. Mawawala lahat ito. May isang artista, kilala niyo po siya. Siya si Jim Carrey. Masarap yan. Jim Carrey. Kanya na actor. Canadian actor. Ano ang kanyang madalas ng role pag siya'y maganap ng pelikula? Comedy. Galing siya'y nagpapasaya. Pero dumating sa kanyang buhay ang depression. Hindi katulad ng dementia. Hindi dementia. Sa kanya, depression. Ang sabi ko rito in English, is a mood disorder characterized by a present feeling of sadness and loss of interest that interferes with daily life, unlike normal sadness or grief. Sa Tagalog po, parang hirap ng English. Sa Tagalog, may isang sakit sa pag-iisip na inilalarawan ng malawakang mababang mood na sinamahan ng mababang pagtingin sa sarili, nawala ang pagpapahalaga sa sarili, kawalan ng interest o kasiyahan sa mga normal na kasiyahan ng tao. Ito po yung naranasan niya. Pag sinabing depressed, mahirap po ito. Kasi sa isip po ito, titirahin po yung kaisipan natin. Sabi yun, nawawala sa pagiging normal. Masaya sila, ikaw malungkot pa rin. Nagkakasiyahan ang lahat, nag-worship na ang lahat, ikaw na ganun pa rin. Baka depressed ka rin. Sa kabila ng kanyang pagpapatawa sa kanyang mga pelikula, dumating sa kanyang buhay yung depression. Kaya ang sabi niya, depressed, malalim na pahinga. Sabi ron, isang paraan ng katawan parang sabihin na hindi na kaya nito mabuhay bilang isang person or tao. Nilikha ng Diyos. Ito yung sabi niya, your body needs to be depressed. It needs deep rest for the character that you've been trying to be. Ang katawan daw natin ay depressed. Pero sa kanya,
kailangan niya ng deep rest. Ang kahulugan nito, hindi niya na kaya eh. Kaya kailangan niya na magpahinga. Yung malalim na kapahingahan. Kaya kapag po tayo nasosokotin na sa problema, sabi ng deep rest. Hindi depressed. Deep rest. Malalim na kapahingahan sa piling ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen. Kung ikaw sa tingin mo, kapatid, hindi mo na kaya, tulad ng sinabi niya, alam natin kung sino natin lalapitan natin. Alam natin kung sino ang Diyos na kayang magbigay ng kapahingahan natin. Amen. Kung ang isip mo ay gulong-gulo na, kung ang isip mo ay mayroong limitasyon, lahat tayo may limitasyon. Sino yung wala ditong limitasyon? Sino yung dito yung talagang hindi magagalitin? Talagang kaya-kaya na lahat. Saludo sa iyo pagkakita. Pero alam ko, ang isa sa bawat isa sa atin, mayroong limitasyon. Maaaring masaya ka ngayon. Baka sa susunod, malungkot ka na. Maaaring malungkot ka naman ngayon, sa susunod, masaya ka na. Diba? Every situation ng ating buhay ay mayroong limitasyon. Kaya tuloy ka lang, kapatid. Tuloy ka lang kay Kristo. Kahit anong sitwasyon mo. Amen? Kahit anong nangyayari. Karamihan, ang pinapriority ay pera, trabaho, tama? Minsan yung nagiging priority, nawawala yung priority kay Christ. Tulad na lamang po ang kwento rito kay Martha and Maria. Sabi po, wala po dyan. Sabi po sa aklat po ng Luke 10:38, sinabi ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Si Jesus at ang kanyang alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang layon. Malagod silang tinanggap sa tahanan ni Martha at ng kapatid niya si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit si Maria kay Jesus at dumain. Panginoon, wala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong naghahanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo ito upang ako'y tumulong. Sabi sa 41, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, sabi sa 42 last verse, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Si Martha ay abalang-abala. Siyempre, may bisita. Hindi basta-basta bisita. Si Kristo mismo. Diba? Sa atin, kapag pumasok ang Panginoon sa ating buhay, nagiging abala rin tayo. Tama? Pero mas pinili ni Maria ang umupo at makinig sa turo ng ating Panginoon. Amen. Marami sa atin sobrang abala. Nakakalimutan na
ating Panginoon sa Kristo. Nakakalimutan sa sobrang abala. Diba? Samantalang si Maria, abala rin siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sa oras na ito, yung 2 hours or 1 hours ng pagpunta po natin dito, kapatid, huwag po natin sayangin sa paghinga-hinga, pagmasid-masid. Kapag po nag-umpisa na po yung ating opening prayer, kapatid, ito muna kay Kristo. Yung pagsamba po natin, yung pagpupuri po natin. Amen. Kasi sayang, kung pupunta ka rito at walang pumasok na salita ng Lord sa iyo, kapatid, sayang. Sabi mo, sayang. Pero, sayang. Sa tingin ko naman ay tinigay yan. Kaya sabihin ulit, walang masasayang. Amen. Kapatid, sabi ko, sa Matthew 6:33, lagi po natin nakapagalitan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you and to us. Amen. Lagi po natin unahin si Kristo. Pagbago, unahin. Kasi baka sumobra ka sa iyong alalahanin sa buhay. At nakakalimutan mo na siyang alalahanin na nagbigay sa iyo ng buhay ng kalakasan. Amen. Lagi po natin iisipin si Kristo sa pagbangon natin. Amen? Pag ganyan mo pa, di ba, umihikap? Sino mag-ihikap dito? Pag-ihikap na umaga. Itaas mo yung kamay mo kahit nag-ihikap. Praise God. Amen? Sabi ko sa pangalawa, ang tunay na pagbangon ng isang Kristiyano ay ang maglingkod ng may kagalakan. Tingnan ko yung praise and worship kanina. Habang sila yung nagpupuri, naglilitara, tuwang-tuwa sila. Kasi napaglilingkuran na nila ang Diyos. Kahit tayo, kung ang pagpupuri ko natin kanina, kung yun ang way na paglilingkod mo sa Diyos. Lord, maglilingkod ako sa pamamagitan ng aking pagpupuri at pagsamba sa iyo. Gagawin ko ito ng buong inaw. Kapag po iyon ay ginawa mo ng buong inaw, kapatid, maglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Kahit yung paninig mo, yung paninig ngayon. Lord, yung aking tainga ngayon ay ipaglilingkod ko sa iyo. Itutuon ko ang aking pandinig sa mga salita. Maglingkod ka. Kasi bali katawan. Lahat yan kumikilos. Diba? Kaya every creation ng Lord sa atin, yung ating mga once na yung paningin mo, sabi mo, ay nakatuon kay Yesu Kristo. At ipinis mo ang iyong mata sa Kanya, naglilingkod ka na. Bakit? Kasi ayaw mo mawala. Ayaw mo mawala si Kristo sa iyong paningin. Kasi hindi ba, pipigit na lang. Bakit? May nagagawa mali eh. Lord, so, hindi makatingin. Pero tayo, lagi tayo nakatuon kay Jesus Kristo na pinaglilingkuran natin ng may kagalakan.
Amen? Tignan mo ang kalagayan mo ngayon. Sabi ko sa Efeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Kung ano ka ngayon, sabi mo, kung ano ka ngayon ay gawa ng Diyos. Hindi sa sarili natin lakas. Amen. At sabi mo, at sa pag-isa natin kay Jesucristo, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. Inihanda ng Lord. Kung ano ka ngayon, inihanda ng Lord para sa gawa natin. Amen. Kung paano tayo nakapagpupuri sa Kanya, kung paano tayo nakapaglingkod sa Kanya, dahil sa meron, dahil para sa Kanya. Sabi ron, para sa mabuting gawa. Sino nakakagawa ng mali? Amen. Natutuwa ba tayo? Hindi. Minsan, pag nagawa natin ay sulit. May agad tayo nakawal eh. Kasi hindi natin gusto yun. Kasi ang gusto ng Lord, para tayo ay gumawa ng mabuti. Amen. Sino po nakagawa ng mabuti sa kanyang kapwa? Amen. Masaya, di ba? Masaya na ikaw ay nakakapaglingkod sa iyong kapwa. Kaya tayo ganito ngayon, kaya ka ginawa ng Diyos ngayon, dinala ka ng Lord ngayon, kasi nga meron kang gagawin para sa hinanda ng Diyos noong una pa man. Amen. Ang tunay na kagalakan ay nakikita kapag nakakatulong tayo. Kapag nagiging kasangkapan po tayo ng Lord. Amen. Once na ginamit ka ng Lord, na may nangusap sa'yo, kapatid, tulungan mo yun. May nangangailangan, tulungan mo yun. Masarap sa pakiramdam. Nakakatulong ka sa mga nangangailangan. Amen. Purihin ko ang Panginoon. May isang istorya. Tutunay ko ito. May isang guro, sabi ko, yan. Isang guro, bundo, ilo, tinatawid ng guro ito sa saranggali para makapagturo ng mga natuturo. Amen. Sino po ang teachers dito? Praise God po sa mga teachers na sinusuong nila yung pagpunta sa eskwela, hindi dahil sa pera mo yun. Hindi rin dahil gusto ng lumaman. Dahil ang gusto nila, every time na pumupunta sila doon, may mga batang natututunan. Amen. May mga batang nababago ang pananaw sa buhay. Gaya na naman po ito. Hirap po nito. Kailangan ko mabasa ng ulan eh. Hindi na tayo pupunta. Diba? Pero ito, tulong ito. Bundok, ilog, para doon sa mga bata. Ito yung puso ng soul. Puso ng paglilingkod. Nawa bilang isang Kristiyano, magkaroon din po tayo ng puso na mapaglilingkod. Amen. Gusto niyo po bang maglingkod? O ayaw niyo na? O napapagod na? Tuloy-tuloy lang po tayo kapatid. Lalo kahirap ang buhay. Tuloy mo.
Amen. Dahil sa kabila nito, may mga bata na matutulungan tayo. Tulad na lang tulad sa loob nito, na handang ibigay ang kanyang buhay. Amen. Handang ibigay ang kanyang buhay para doon sa kanyang pinangangaralan upang maging matuto, maging maala. Kasi hindi naman nanggagaling sa teacher ang presidente. May isang teacher ba naging presidente? Wala. Nagtuturo sila yung teacher. May teacher ba na naging teacher o pastor? Meron din ilan. Pero karamihan, dumadaan lahat sa teacher. Sino yung dumaan sa teacher? Walang estudyante. Lahat tayo dumaan tayo sa teacher. Tama. Lahat tayo dumaan sa nagturo sa atin. Kaya tayo ganito. Naturuan din tayo dahil sa masigasig na pagtuturo ng mga guro natin. Amen. Yung mga teachers ng Glorious, proud po kami sa inyo. Bagamat hindi namin nakikita yung ginagawa ninyong pag-search, yung mga booklet na ibinibigay niyo sa mga bata, yung kanilang dinodrawingan. Purihin po ang Diyos sa buhay po ninyo sa pagpapadal po ninyo. Amen. Kasi po, meron po isang nakausap. Sabi niya, Christian din sila. Meron pa kayong mga musician, yung tumututo. Sabi ko meron. Kasi sa amin wala. Kami, nagpe-praise kami. Video okay. Nakikinig lang sila. Hindi niya na-experience yung meron tumutugtog na live. Sa amin, live. Talagang tumutugtog. Kasi sabi ko, sabi sa kanya, kasi, kung hindi mo ibibigay yung talento sa kanila, saan ka na dito? Tama? Makinig sila eh. Sabi niya, parang walang naman sa amin. Pupunta kami doon, mag-worship na may kinig ka rin. Kaya makalat po tayo. Binigyan tayo ng Lord ng mga musician ng talento para mapagamit sa ating Panginoon. Mapalad po ang Glorious. Amen. At sabi niya, meron din ba kayo sa Sundays? Sabi ko, hindi. Kasi sabi niya sa kanya, kasi kapag walang magtuturo, hindi magpapatuloy ang church ninyo o ang church natin. Tama? Kapag wala tayong tuturuan, stagnant, mananatili ang church na nakatayo. Pero pag tumanda na lahat ng ito, nawala. Sino ang susunod? Kaya kung meron mga may talented yan, may pusong maglingkod sa Panginoon, kapatid, ipagamit mo. Itiyak ko, hindi masasayang. Hindi masasayang. Kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, walang sayang, kapatid. Ang pera mo, masasayang eh. Bibili ka ng ganito, mamaya, bus na. Kakain ka, busog ka. After nun, wala na naman. Pero pag ikaw ay naglingkod sa Lord, yung Panginoon ng Panginoon nakatingin sa iyo. At ang alam ng Panginoon, kapag yun ay ginagawa mo para sa kapulihan niya, kapatid, yun yung mga pangwalang hanggan. Dadalhin mo yun hanggang doon sa kalangitan.
Amen. Maglingkod po tayo kahit sa napakaliit na bagay. Pero kung yung maliit na yun ang ginawa mo, dahil mo pa kami. Dahil mo pa ang preacher. Dahil mo pa ang pastor. Sabi rin sa kausap ko, yung naglilinis ka sa inyo. Oo ba? Yung naglilinis ka. Sabi ko sa inyo, pag-ilingkod din yun. Kung buong inom mong nilampaso, ang sakit ng ating church, buong inom mong pinaglingkod ng Panginoon. Amen. Pero kung magmamak ka, lampak mo. Sayang. Naglilingkod ka na, nagreklamo ka na. Sayang. Pero habang ikaw ay naglilingkod ng bukas, maraming paalam ng kaluluwa ang pupunta rin. Maraming upo sa silang ito na makikinig ko siya ipaalam. Amen. Kasi naranasan ko rin yung linis. Mahirap po talaga. May lawak ng church natin. Mas lalo pa yung project na imaya natin. Baka hindi na kayanin ni Kaya natin yung kailangan natin ng katuwa. Amen. Sa paglilingkod. Hindi natin kakayanin mag-isa. Amen. Ang bawat paglilingkod natin, kailangan natin ng bawat isa. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kailangan kita. Maglilingkod ka ha. Amen. Kailangan natin ang isa't isa para maglingkod. Para sa apoyhan ng Panginoon. Magiging masaya lamang po ang isang tao kapag siya nakakapaglingkod sa Panginoon. Amen. Ang pera, may napakinggan na. Sabi niya, ang pera, ngayon, ang iba, nagpaparamihan ng pera. Paramihan ng pera. Pero sabi niya, hindi na uso ngayon ng paramihan ng pera. Kasiyahan ng buhay. Amen? Masaya pa po ang buhay natin. Amen? Kung yung pagbangon po natin, araw-araw, may kasiglahan ka, may kasiyahan ka para bumangon sa hamon ng buhay. Kapatid, panalo ka na. Amen. Yung iba, gumigising, problema na naman. Ano ba ito? Yung iba, gigising, haharapin ka agad doon para bukas. Pero sabi ng Diyos, hayaan mo. Alam natin ang salita ng Panginoon. Amen. Kung alam mo ang salita ng Lord at tumanim sa puso at isip mo, alam mo kung sino yung ipapriority mo. Amen. Alam po natin kung ano ang priority po natin. Sabi ko, maglingkod po tayo ng may kasiyahan. Amen. Sa pamilya po natin, maglingkod po tayo. Amen. Maging masaya po tayo sa paglilingkod. Sa pagtatrabaho po natin, lagi po tayo may kasiglahan. Amen. Kasi pag ipinakita mo kagad ang lungkot sa pagtatrabaho, baka makadamay ka pa. Diba? Kaya kailangan habang naglilingkod sa pagtatrabaho man, ano man ang ginagawa natin, gawin natin, na para sa Panginoon tayo naglilingkod. Amen. Palakpakin ko natin sa Panginoon. Pag-explain natin. Kapatid, yung lakas po natin ngayon, yung sigla na ngayon, gamitin mo. Kasi yung paglilingkod ng may kasiyahan, na kahit mahirap na, masigla pa rin. Amen. Kapag itatayo po natin ang project na Imaya na ito, kapatid, huwag ka malungkot habang nagbubuhat ka ng semento, kaya habang nagbubuhat ka ng hollow blocks, pero ito kapatid, once na magsimula tayo dito, sama-sama po tayo. Amen. Walang bibitiw sa paglilingkod sa Panginoon. Amen.
walang bibitiw sa pagtatayo ng ating church. Amen. Kasi baka pag bumitiw ka, ikaw lang pala tinitignan. Tapos ang project. Kaya kapatid, hawak tayo sa project na ito. Kasi sabi mo, sasama tayo ng Panginoon. Pag ginagawa ko natin ito, ang Diyos ang lagi natin kasama. Hindi naman para sa atin ito eh. Para sa kapurihan ng Panginoon at para sa mga kaluluwang dadalhin ng Lord. Amen. First Sunday nga, hindi na tayo magkasya dito. Nagkakasiksikan na sa likod. Diba? So, kailangan magkaroon tayo ng puso makaglingkod sa Panginoon para makamtan natin ang pangarap ng ating proyekto. Amen. Amen. Sabi ko, know your purpose in life that has God given to you. Alamin po natin o tuklasin ang ating layunin kung bakit tayo nabubuhay. Yung buhay na ipinaglalog sa atin ng Diyos, alamin natin kung bakit tayo nabubuhay. Amen? Amen. Ngayon ka lang, saliksikin mo na kapatid ang iyong puso, ang iyong isip, hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa trabaho, hindi lamang sa karir, hindi lamang sa negosyo. Amen. Maging sa paglilingkod, isama po natin ito. Amen. At ang pangatlo, ang sabi po rito, ang tunay na pagbangon ng Kristiyano ay ibahagi ang mabuting balita. Amen. Huwag po tayo magsawa sa pagbabahagi ng mabuting balita sapagkat ito yung mission talaga natin. Sabi po sa Matthew 28:19-20, kaya pumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Ibahagi po natin ang salita ng Lord. Ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Bumabangon tayo kasi alam natin, ligtas na tayo. Kasi meron pang iba na kailangan makarinig ng salita ng Lord. Meron pang ibang gustong makarinig ng mabuting balita. Gagamitin po tayo. Amen. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Kasi sabi ron, gawin ninyong alagad po ang lahat ng mga bansa. Hindi lang ng Pilipinas, hindi lang ng USA, lahat. Amen. Kasi hindi naman lahat tayo makakapunta ng USA. Hindi naman tayo lahat makakapunta ng Thailand, Japan, Hong Kong, Korea. Hindi po tayo makapunta ng lahat. Kaya dito pa lamang po, yung sinasabi ng Lord, naturuan silang sumunod sa lahat ng iyong gusto. Amen. Yung salita na humayo kayo, dito lang, tuktukan na lang, hindi natin mahaluan na. Lalayo pa. Dito lang sa atin, hindi pa natin nahayuan lahat. Ibang bansa pa. Kaya tayo binibigyan ng mission ng Lord para sa atin. Dito lang. Ito to. Kung sakot natin, Pilipinas, sakot natin, dito pa tayo. Hawak pa natin ito. Lugar natin. Kaya dito pa lamang, yung mission mo, yung magandang balita na napakinggan natin sa Panginoon. Share natin. Amen. Hindi lahat nakapakinig
ng kaligtasan. Kapatid, isa ka sa gagamitin ng Lord para i-share ang gospel ng Panginoon. Amen. Maparad po tayo lahat sapagkat tayo binuksan ng Lord yung pangunawa natin tungkol sa mga bagay na ito. Paano po yung iba? Amen. Gagamitin po tayo ng Lord. Sabi po, kung ang dahilan ng ating pamumuhay ay sa trabaho, lilipas yun. Ngunit ang pagbabahagi ng kaligtasan patungkol kay Kristo, iyon po yung panghabang buhay. Amen. Kapag naitanim na po natin ang salita ng kaligtasan ng ating Panginoon sa Kristo, kapag iyon ay tumubo sa iyong binahagi niya, pagpawalang hanggan iyon. Amen. Wala ka ng trabaho, pero yung Spirit ng Lord ay nagtatrabaho pa rin. Yung salita ng Lord ay nagtatrabaho pa rin. Amen. Itanim lang po natin ang itanim. Yung salita ng Panginoon. Yung kaligtasan ng Lord. Tutubo at tutubo po yun. And one time, magugulat ka, marami ka ng bunga. Amen. Sino po gustong magbunga? Amen. Lahat po tayo, hinahatid natin ng bunga para sa Diyos. Amen. Para pagdating ng Panginoon, meron kang kagalakan umarap sa Diyos. Hindi yun nakayubo ka. Hindi yun nagtatago ka. Handa kang umarap sa Panginoon. Ito po ang paglilingkod ko. Ito po yung salita na sinabi na ibahagi ang iyong mabuting kayo. Amen? Sabi po, may isang tanong, ano kaya ang dahilan ko ngayon para mabuhay? May dahilan pa po ba tayo para mabuhay? Amen? May dahilan pa po tayo para mabuhay. Mabubuhay pa tayo para kay Kristo. Amen? Mabubuhay pa tayo para maglingkod sa Panginoon. At mabubuhay pa tayo para ipangaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Sa ating pong conclusion, kapatid, ang tunay na ibigay ay hindi nakikita sa mundo, kundi nakikita kay Kristo. Amen? Kaya ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagkakan po natin, sabi po sa verse 21 ng Pilipos 1, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Napakaganda po ng inawit po natin kanina. Panibagong simula. Amen. Everyday ng buhay natin, and yung new beginning ng Lord, na chance na mong baguhin, na chance mong sundin ang salita ng Lord, na chance mong parangalan ng Panginoon. Amen. Sa ngayon, ibigay natin ang lakas kay Lord. Ibigay mo sa Kanya ang pinakamataas na papuri, ang pagsayaw, ang pagsamba sa Panginoon. Amen. Tayo lahat po ay tumayo.